Birthday nga ngayon ni Kuya at nagpaalam siya kung pwede siya mag-tryout sa basketball. At syempre, pinayagan namin siya kasi birthday naman niya. At hindi nga lang namin siya bastang pinayagan, sinamahan pa namin siya hanggang matapos ang tryouts na to. First time namin siyang masamahan sa ganitong event, kaya magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman namin. Gaganapin nga pala ito sa Antipolo kaya hinayaan namin siyang sumama sa mga kaibigan niya magta-tryouts din. Pinauna na nga namin sila doon, total ay magkukommute lang din naman sila. Kaya binigyan na lang namin sila ng instruction kung paano pumunta doon. Nakakainis nga kasi naiwan ko yung face mask ko. Face towel tuloy yung gamit ko. Sa Antipolo Sports Hub nga pala kami pupunta at akala ko nga nung nakarating na kami dito ay malapit na. Pinakitahan pa nga dito si Daddy kung paano daw ang pag-banking ng isang rider. Ang sabi ko nga kay Daddy ay, ano kaya kung magtanay na lang tayo? At pinaalala niya nga sa akin na sa tryouts nga pala kami pupunta. Di pala sa rides. At dahil malakas nga ang hangin ay kailangan kong i-check ang pilikmata ko kung kumpleto pa. At dahil okay pa naman siya, ang sabi ni Daddy ay mag-stop over daw muna kami para magpagas. Wala din naman ako magagawa kaya umuuna ako. Nagtaka nga ako kasi ang bilis lang naming nagpagas at nasa isip ko nga ay baka 20 pesos lang naman ang pinagas niya. Tapos eto nga nakita ko 50 plus pala ang per liter. So biyahe na nga ulit kami at this time medyo mas mabilis na kami. Balak niya yatang habulin yung rider na pinakitaan siya ng tamang pagbabanking eh. Nadaanan na nga namin tong Antipolo Public Market at feeling ko nga ay malapit na kami. At pagdating nga dito ay medyo naguluhan si Daddy sa waist. Kaya ang sabi ko sa kanya ay kakaliwa ka dyan. Paano na lang pala siya kung hindi ako nakaangkas sa kanya, di ba? So sinunod niya na nga ako at dire-diretso na nga kaming pumunta sa Antipolo Sports Hub. At eto nga at nakarating din kami agad. Pagbaba ko nga ng motor ay ramdam ko ang pagbakat ng helmet sa noo ko. Ayan o, kita nyo naman. Pero carry lang kasi hindi naman tayo maganda, di ba? Nagpa-outfit check na nga si Daddy at ayan, akala mo ay coach siya. Nabutan nga namin ang mga kabataan to na nagpaparegister dito sa harap at kami naman ay dumiretso na sa loob. Akala nga namin ay nag-uumpisa na kasi naabutan namin ito mga nagtitraining. At syempre hindi din tayo nagpakabog at nagpa-outfit check din tayo. Ang sabi nga ni Daddy ay naka-medtech outfit daw ako ngayon. Mga ilang minuto pa nga kami naghintay at nanood sa mga nagtitraining dito bago mag-umpisa ang tryouts. Hinanap nga namin si Kuya kung saan siya nakaupo at ayun nga. At dahil sa unahan naman siya nakaupo ay inisip namin na maisasalang agad siya. Ayun at nag-start na nga at pinag-warm up na nga sila. Mais naman ang pagkaka-organize sa umpisa ng tryouts. Ayan at binigyan nga sila ng mga drills na gagayahin nila para sila ay ma-warm up. Nakakatuwa nga at sumusunod talaga ang mga batang ito sa kung ano ang pinapagawa sa kanila. Kita mo talaga sa kanila ang dedication sa pinasok nilang to. At ilang minuto nga lang ay inumpisahan din ang formal tryouts. Sunod-sunod na nga ang pagsasalang nila ng dalawang team na maglalaban. At kung hindi ako nagkakamali, ay 4 minutes per set ang binibigay nila para makapagpakitang gilas at makipakita nila ang best nila para mapili sila. At kami naman ay tamang nood lang dito sa Gedli at tamang hintay lang kung kailan siya maisasalang. Kita mo pa nga kung gaano pa kami ka-fresh dito. On time namang nag-start ang tryouts at since maaga nga naman sila kuya dito ay baka mga 5 PM or 6 PM ay maisalang na sila. Medyo dumadami na din nga ang tao at marami na rin ang mga team na naisalang nila kaya hoping kami na baka sila na din ang sumunod. Sa una ay meron pa silang selection process ng mga team na maglalaro. Minamatch nila ang mga maliliit at ganun din ay minamatch din nila ang mga malalaking players. Pero after nga ng ilang set ay hindi na rin nila ito nagawa. Namimili na lang sila kung sino ang isasalang na team para umusad na ang pila. Napansin din namin na kahit kakarating pa lang ay naisasalang na nila agad para maglaro. At dahil 2024 na nga ay kailangan na nating bawasan ang ating pagiging reklamador. Kaya tuloy na lang tayo sa panunood. Ilang oras na din nga ang lumipas at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila naisasalang. Napansin ko rin na medyo puno na rin pala ng tao ang buong gym. At nung nag-time check nga ako ay magsi 6 PM na rin pala. Buti na lang ay hindi pa ako masyadong hulas at may energy pa ako para manood.
Pero joke lang kasi naiinis na talaga ako dyan kasi sobrang tagal naman masyado. Ayan na nga at medyo nagkakagulo na nga sa baba at hindi ko rin alam kung saan na nga nakapila ang anak ko. At bigla ko nga na-realize na halos 3 hours na rin pala silang naghihintay. Samantalang yung ibang nakasabayan nila ay nakauwi na at nakapagpahinga na. At ang masama pa rito ay naunahan pa silang maisalang na mga kakarating pa lang. Ayan nga at pinapila na nga sila at makikita mo namang hindi naman sila mukhang nagrereklamo. Pero ako sa totoo lang ay nanggigigil na talaga ako. Real talk kasi imagine kung hihintayin namin ang pila na yan ay baka abutin pa kami ng 10 PM para maisalang sila at hindi pa sure doon kung mapipili siya. Nagsalita na rin nga dito ang organizers na iwasan daw ang pagsingit dahil nauuna pa daw ang mga huling dumating kaysa sa mga unang nakapila. At dahil nga sa pagod at gutom ay hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na kausapin ng organizer na kung pwedeng unahin na nila ang mga naunang dumating na galing pa sa malalayong lugar katulad namin. At agad na nga nilang tinawag ang team ni Kuya para sila na ang maglaro. Nagulat pa nga sila kung bakit sila na ang tinatawag, gayong malayo pa naman sila sa pila. Mabilis na nga silang napagod dyan dahil gutom na nga sila. Pero tuloy pa rin ang laro kahit anong mangyari. Akala ko nga hindi na siya makakahawak ng bola. Grabe, nahihiyan ako sa organizer. Pinauna ko pa naman silang palaruin. At grabe nga ang sigaw ko dito kasi ito naman talagang pinunta ko dito, 'di ba? Ang mag-support. Kaya nung nakahawak na siya ng bola at nakashoot na siya, ay sabi ko sa sarili ko, ay okay na 'to. Makuha man siya o hindi, at least ay makakauwi na kami. At pagkatapos nga ng laro ay ramdam ko yung pagod niya. Pero mas ramdam ko yung kaba niya kung matatanggap pa siya o hindi. Pero para sa akin, as long as nagawa niya yung best niya, ay okay na rin. Kasi marami din kaming natutunan sa first time experience namin to. At marami pang darating na tryouts ang pupuntahan namin, kaya kailangan ay marami kaming baong pasensya. At syempre, energy na din para pag sinalang na sila ay hindi na halatang pagod na pagod siya. At syempre ay thankful din sa mga organizer dahil kahit papano ay napagbigyan nila ang favor natin. Kaya good luck na lang sa lahat ng mga nag-tryout, sa lahat ng mga sumubok, mga nakapasok at hindi nakapasok. Huwag sana kayong mawala ng pag-asang abutin ang inyong mga pangarap na maging basketball player. At syempre, after nito ay masaya na nga ako kasi makakauwi na kami. Congrats sa inyo!